breaking news mga kababayan, mga kapulisan na bulaga dahil po sa pagdagsa at nabaraduhan na ang EDSA. Dito mga kababayan, talagang napakarami na po ang nagsisidatingan na miyembro ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Dito po may pahayag ang mga pulis, tila hindi nila inaasahan ang nangyaring pagtitipon na ito, na nagsalita na rin ng official spokesperson ng Iglesia ni Cristo bakit merong nangyayaring malawakang pagtitipon na ito o higanteng rally sa EDSA na tuloy-tuloy po ang pagdagsa ng kapatiran sa iba't ibang dako mula sa Ilocos, Nueva Ecija, Bulacan, sa Cavite, Laguna, Quezon, at maging ang Luzon, Visayas, Mindanao ay parating na rin mga kababayan. So dito pakinggan po natin, pati po si Kong Lebiste nakisama na rin. Talagang lahat ng mga kababayan natin ay sumasama na rin sa panawagan ng Iglesia ni Cristo. Kasi nakita nyo mga kababayan, si Marcoleta ang aarestuhin, si Marcoleta ang ipapakulong, si Marcoleta yung nag-iimbestiga at naghahanap ng katwiran at ipinaglalaban ang pantay na pagtingin ng batas. Pero anong ginawa? Inuunggoy-unggoy tayo ni The Junior. So dito mga kababayan, pakinggan po natin si Kong Lebiste at itong pahayag ng kapulisan. Ito po. Zeus. Ito po mga kababayan. Yes, Robert at Doris, personal lang ang yung mga pulis na mismo yung nagtulak dito sa bus, sa tourist bus na kaharang. Hindi handi mga pulis. Ng EDSA corner White Plains. Sila na rin mismo yung nag-a-adjust nitong concrete barrier para nga lumuwag itong kalsada at madaanan muli ng mga motorista. Kanina pa, Robert at Doris, pagkatapos nung ating ulat, ay tumaas muli yung tensyon dahil meron pang dalawang karagdagan na naaresto yung mga pulis dahil umano sa Ano daw? Zeus. Ano daw? Ano yung inaresto? Baka nanggugulo yan. Go ahead. Yes. Baka nanggugulo lang yan. Baka tanim yan yung nanggugulo. Medyo nawawala po. Mahina kasi yung signal talaga doon sa area. Oo, mahirap Susubukan dyan. natin siyang balikan ulit mamaya. Pero doon, sabi niya mismo sa report niya, ay mga pulis na yung ayan, nandiyan na, okay kasi na. wala yung Wait, tow ito na. trucks eh. Go Okay ahead, na? Zeus. yung mga pulis na nga mismo, Robert at Doris, yung pursahang nagtulak doon sa isang tourist bus na humarang dito sa may bahagi ng EDSA para nga madaanan ng mga motorista. Sila na rin mismo yung nag-adjust doon sa concrete barrier Napakarami. para Nawawala, mga kababayan. May nasaktan daw na dalawang pulis. Parang lumuwag-luwag siguro ito, partner, pas makadaan yung mga sasakyan. Oo Oo, yun yung mga tow trucks kasi. Nawawala yung signal. Andyan naman sana, kaya lang hindi makadaan. Eh Oo, kaya. kung doon sila maggaling sa kabilang side, Oo, hanap din ng ibang ruta yung tow trucks. Para kung sarado dito natin si Susus. Robert at Doris, ayan nga, nadaraanan ng muli ng mga motorista itong isang linya ng kalsada. Ito yung busway. At sila na rin yung personal na nag-adjust ng mga concrete barrier para nga madaanan na ulit itong EDSA matapos ngang harangan ng mga tourist bus kanina. Pero ito ngayon, bumuo ng human barrier yung mga pulis kanina para matulak yung mga nagpoprotesta at maidala sila doon sa mas ligtas na bahagi ng kalsada. Tapos in-adjust na nila yung concrete barrier para lumuwag yung kalsada. Pero yun nga, kanina, Robert at Doris, nadagdagan pa yung mga naaresto ng mga pulis. Kita natin, nadagdagan ng dalawa. Matapos itong dalawang ito na naaresto ay sinasabing nanakit. Pero sa ngayon, kinukumpirma pa natin kung ano nga yung nature ng kanilang ginawa para nga sila ay maaresto. Dito naman sa may southbound na bahagi ng EDSA. Ayan mga kababayan, talagang ito po yung patuloy na na nagkaka-tensyon. Ilang individual dinampot ng kapulisan sa gitna ng merong mga may mga nangyayaring may dinampot nga Ito, may dinampot na dalawang individual. Baka ito ay nanggugulo mga kababayan. Nako po. Ito.
Sinira niyo pa sapatos ko. Hindi ka naman dadalhin dito kung wala kang ginawang ano. Sir, umawat nga ako eh. Driver nga kakanta. Mamaya. Ano ba itong ginagawa niyo? Sige na. Naku po. Relax lang, relax. Wala kayo sa hulog eh. May hinuli. Ano ba ito makakampi? Pinusasan niyo ako. Ano kakampi? Umawat nga lang ako. Ano ka? Tignan niyo. Grabe naman yan. Umawat lang ako. Kaya nga, wala tayong magawa muna. Ano wala magagawa niya? Anong nangyari? Dito sa ano, sa isa, kasama. Ayun dito. Ayan, hindi yan miyembro. Alam natin pag miyembro may pagkakakilanlan yan. Baka mamaya ano yan, mga kababayan, na mga tanim yan. Grabe oh. Kaya nyo ba yun? Napakarami nila. Ayan oh. Ano nangyari? Nagkagulo na. Naku po, sa dami ng pulis. Grabe naman yan, isa lang yung hinuhuli nyo. Pero yung mga magnanakaw, hindi nyo mahuli. Grabe naman yan. Ayan, hindi yan miyembro mga kababayan. Walang ganyang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam po ang tagubilin. Dapat payapa lang. Sinaraw nyo na nga, pas lang, tapos mamangga ka pa ng tao. Sir, may pamilya yun. Grabe naman yan. Grabe naman yan. Ayan mga kababayan ko, naku po, nagka-tensyon. So eto ba? Panoorin nyo ba ito? Si Leviste, nagsalita na po mga kababayan. Sabi mo po sa surprise rally ng INC. 6:45 AM pa lang ngayon at ang dami ng tao dito at siguro sa loob ng araw na ito lalong dadami pa. Hindi lang po ito para sa isang grupo, ito po ay para sa lahat ng mga Pilipino. Kaya din ako narito para makita na lahat tayo ay pwedeng magsama-sama dito ngayong araw. Maraming salamat, Kong. Thank you po. Sabi mo po sa surprise Ayan mga kababayan ko, tuloy-tuloy po itong nangyayari. O ano pang balita, ipatingin natin. Talagang tuloy-tuloy po ito mga kababayan. Ayan, ito, may live na po dito. Ayan, napakarami mga kababayan, no. Ito po, tignan po natin. Talagang kagabi pa lang talagang marami ng tao doon. Ito po, panoorin nyo po mga kababayan. Talagang kagabi pa lang ay punong-puno na ang EDSA. Ang latest situation dyan sa EDSA White Plains, ano ho si Vic Sumintak? Vic, so, kumusta dyan? Nelson at Jen, dito sa EDSA People Power Monument, partikular itong kahabaan ng White Plains ay barado na ito dahil kasabay ng pagbuhos ng ulan ay bumubuhos din dito ang mga tao na galing sa iba't ibang lugar para magtipon-tipon dito sa area ng White Plains kasunod ng kanilang pagpapahayag ng kaanumang kanilang hinaing kaugnay pa rin ng kaganapan dito sa ating pamahalaan. Masasabi natin, Jen at Nelson, na bagamat dumadagsa ang tao, maayos ang ginagawang paglakad nitong mga tao. Sa may gawing likuran nitong White Plains ay barado na rin ito sa daloy ng trapiko sa dami ng mga sasakyan na dumagsa ngayon dito sa area ng White Plains malapit dito sa may EDSA kung saan naroon ang EDSA People Power Monument na ngayong araw na ito ay inaasahan na magsasagawa ng isang programa dito. Itong mga taong nagtipon-tipon, patuloy na kumakapal ang dami ng tao. Bawat minuto ay mayroong dumarating mula sa iba't
ibang mga lugar dito kung saan ay nakatakdang magsagawa ng kanilang pagtitipon at maglabas ng saloobin. Nelson at Jen. Pero sa Grabe, mga dami. oras bang ito meron ng sound system o kaya naman ay nagpuprograma sa entablado, Vic? Meron ng mga nagsasalita dito sa ating gawing likuran. Nandun malapit mismo sa People Power Monument yung ginawang entablado. Naririnig natin dito yung ginagawang programa na dahil hanggang mamaya darating dito yung mga personalidad na magsasalita at yung area ng EDSA sa tapat mismo ng People Power Monument ay barado na ito sa daloy ng trapiko. Namatan din natin kanina na dumating na dito si NCRPO Police Major General Anthony Abirin at sinusupervise itong ginagawang pagmimintine ng peace and order dito sa nasabing lugar, Nelson at Jen. Ayun, so may mga nag-aantabay ng pulis dyan. Kasi sabi ata nung PNP and CRP, parang hindi nila akalain yung biglang buhos ng tao dyan, Vic. Malamang nasorpresa sila, Jen, kasi kaninang pasado alas 5 nung dumating dito yung mga pulis na galing ng NCRPO at yung daloy ng trapiko, yung iba, lalo na yung dumadaan dito sa area ng White Plains na sorpresa dahil hindi na sila makapasok dito itong area ng White Plains na lalabasan na ng EDSA. Sila ay umiikot na doon sa gawing likuran, nag-U-turn doon sa pinaka-back entrance ng White Plains, palusot na sila sa may Meralco Avenue sa area ng Ortigas, Jen. Kanina nabasa ko yung post ni Congressman Lian Libiste, Nelson. Sabi? Ito ay open daw sa lahat ng gusto magpahayag ng kanilang saloobin, may kinalaman sa... Ayan, oh. Basahin natin. Ayan. Lahat ay inaanyayahan ngayong araw sa EDSA, Oh. People Power Monument. Hindi ito para sa isang grupo, para ito sa lahat ng Pilipino. Ayan. Leandro Legarda Lebiste. So lahat ay iniimbitahan nila ipahayag ang kanilang saloobin sa pangyayari ito, Nelson. Ibig bang Ayan mga kababayan ko, o dito panawagan po, hindi lang po sa Iglesia ni Cristo ang nananawagan. At ito ay binibigyan po ng panahon yung ibang mga personalidad para magsalita. Ito po ang pahayag ni Leandro Legarda Lebiste. Lahat ay inaanyayahan ngayong araw sa EDSA People Power Monument. Hindi ito para sa isang grupo, para ito sa lahat ng Pilipino. Nako po mga kababayan, maganda ito kasi nung nakaraan pinagbabawal nila mga kababayan na pumunta. Yung mga White Ribbon Rally na may dumalo lang na 3-7 na ngayon, nako magmimilyon na po ito. ang sabihin, Vic, ito ay hindi isang grupo lang? Parang open ito sa mga kababayan natin na masama ang loob, parang gano'n? Tama, Nelson at Jen. So, nasubaybayan din natin yung nangyari nung nakaraan na nagsagawa dito ng rally. Pero mas marami ngayon. Umaga pa lang, kaninang madaling araw pa lang, ay dagsa ng tao. Patuloy pa rin na dumarating ang ating mga kababayan na nagpasya na magtipon-tipon dito sa EDSA People Power Monument. Nelson at Jen. Ayan, nakikita namin sa video si Kong Lian Libiste dumating din pala na dyan. Ano? Ayan mga kababayan ko, tuloy-tuloy po ang pagdagsa ng mga tao dito. So ito pa po yung ibang mga balita, talagang tuloy-tuloy. At talagang hindi na maawat mga kababayan ko. Ayan po. Ang dami po mga kababayan. Ayan, tuloy-tuloy pang pagdagsa ng mga tao dito. Hanggang pinababa si Bakit. Tayo kami! Ayan mga kababayan ko.
Hanggang binababa si Ayan, subukan yung arestuhin si Marcoleta ngayon. Subukan nyo pong arestuhin si Marcoleta. Talagang, nako po. Po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, Ka Edwin. Maraming salamat po. Abangan pa po ang latest sa mga pangyayari ngayon sa ating... Ayan mga kababayan ko. Yan po ang panig ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Subukan nyong arestuhin si Marcoleta. Talagang hindi titigil na magsasalita ang Iglesia ni Cristo dahil suportado ang ginagawa ni Senador Marcoleta. Huwag bendalo kung sino pa yung mga nagtatanggol, sino yung mga naghahanap ng hustisya, sino pa yung mga tumitistigo, sino yung naghahanap ng katarungan. Si Marcoleta pa talaga ang aarestuhin nyo. Pero yung mga tunay na bendalot, mga buhaya, mga mandarambong, ayun, masasaya ang kanilang buhay. Kasi nga mga kababayan, ayaw nilang malahad ang kanilang masasamang gawain. So ito lamang po ang ating bahagi mga kababayan at tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-update dito sa tila people power na po. Tila people power na po talaga ito kasi wala nang hustisya po dito mga kababayan. Mabuhay po.